Kapag usaping legal, bibigyang linaw natin yan. Lahat tayo pantay-pantay ang karapatan dahil sa batas, dapat patas! Mapa usaping pera, ari-arian, pamilya o personal na buhay hanggang mga usaping panlipunan, hihimayin natin yan para patas. Kasama pa rin natin ang inyong Attorney Opa, Attorney Anselmo June Rodiel IV. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Attorney, annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Attorney Opa, pag-uusapan natin ngayon yung may kinalaman doon sa nangyaring trahedya sa isang simbahan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan biglang bumagsak yung ikalawang palapag nito, di ba? Yes. Ang tinitingnan dahilan ng pagbagsak na ikalawang palapag, inaanay na raw yung flooring dahilan para hindi nito kayanin ang bigat ng mga tao habang merong yung Ash Wednesday. Dami pa naman tao, puno-puno simbahan pag Ash Wednesday. Oo, yung ganitong klase ng trahedya na maaaring mangyari sa iba pang mga struktura, pang publiko man yan o pribado. Sino ang may pananagutan kapag may ganyan nangyari? Lalo na kung may namatay o nasugatang marami. Unang-una po yung may-ari po ng building. May-ari ng building simbahan. Simbahan. Opo. So, pwede po nating sabihin na yung diocese po dito, pwede pong mahabla. So, sino pong ihabla? Yung pong parish priest? O yung kontraktor? Diocese po. Diocese. So, kung Diocese of Marikina, ganyan, Metro Manila, ganyan, di ba? Hindi yung kontraktor, yung nagtayo ng simbahan. Hindi po kasi, pwede naman po yung kontraktor, kaya lang matanda na po kasi simbahan eh. 15 years lang po yun. Pag more than 15 years, labas na po sila dun sa... May mga nagdemanda ba sa diocese na simbahan? Kasi parang mahirap yata yan. Mahirap po talaga. Kaparian. So, itong ganitong nangyari, Kuya Kim, pwede mangyari ito sa palengke, sa mga eskwelahan, di ba? Pwede mangyari yan. Pero kakaiba ito simbahan eh. Oo nga eh, so, di ba? May requirement ba sa batas na kailangan munang sumailalim sa inspection o makapasa sa safety standards ang gusali bago ito mapuntahan o magamit ng publiko? Dalawa po, no? May building permit po, saka may certificate of occupancy. Ang simbahan ba kailangan ng building permit? Well, matanda na po kasi yung simbahan. Siguro nung time po na binuo itong Parang simbahan. Kastila. Wala pong ganon. Kung ipaparepair ang simbahan sa makabagong panahon, kailangan ba ng building permit? Ang kailangan po dyan, may annual inspection po. Pero meron tayong separation of church and state? Yes po. Pero yung separation of church and state po, sa taxes lang po yan. At saka hindi natin pwedeng pilitin na yung mga tao lumipat sa ibang religion. Pero yung po sa damages, sa building po, ibang usapan na po yan. So, usapang civil na po ito. Nag-a-apply din doon. Galing talaga ni Attorney Opa. Grabe. Ito mo natutunan natin yun. Taxes lang po yun. Like, bawa, sa real property, amilyar, hindi po natin pwedeng i-tax ang simbahan. At saka po yun, dapat, Catholic Church, hindi po dapat Catholic Church lahat. Kung ano po gustong paniwalaan ng lahat, pwede. So walang pilitan? Walang pilitan. Walang national religion, dapat dito tayo. Dapat alam mo, ganun po. Ganun po. Uy, marunong. Attorney Opa, paano naman yung mga gusaling matagal nang nakatayo? Kailangan pa ba nilang magpa-inspeksyon para masigurong ligtas pa rin yung kanilang struktura? May annual inspection po dapat ng municipal or city engineer po. Pag po hindi siya actually nagawa, mayroon din pong liability. Walang exempted? Wala po. All buildings po. Nakaano po ng DPWH po yan. All buildings kailangan po talaga i-inspection. At pag hindi po nagawa yung annual inspection, may administrative liability Interesting, po yun. pati pala simbahan, wala pa ng separation of church and state sa building inspection. So nagbabayad sila ng business permit? Tax yun, no? Baka libre na doon, libre na. Kung may isang gusali o establishment ang hindi pumasa sa safety standards, pero nag-operate pa rin, anong batas ang nilabag nila? Anong posibleng mangyari sa kanila? So, building code po, national building code, saka po yung general na batas po natin, yung civil code. Dalawa po yan, no? Pag po, pag may nasisira ng building, either i-repair or di-demolish. Pag nakita ang nila. Sino magpapademolish? May gastos ang dapat po, gastos ng may-ari. Pag po hindi nila ginawa yun, baka po pwede pumasok yung LGU. Sila magde-demolish po. Kasi imminent threat po sa tao. Kadalasan pagka nabulok ang building, mahirap ang may-ari. Mahal magpa-demolish. Mahal magpa-demolish. Di ba mas mahal pa magpa-demolish kaysa bang patayo daw eh. Attorney Opa, may danyos bang makukuha yung mga naging biktima ng anumang trahedya na nagkaroon ng paglabag ng safety standards? Opo, may damages po yan. Like, bawa, kung may trabaho po, hindi na makapagtrabaho, loss of earning capacity. May bayad yun. Tapos yung nagastos sa ospital, may bayad din yun. Yung shock po dahil namatay, may bayad din po yun. Pati sa abogado may bayad. So, malaki po ito. Marami naman tayong natutunan kay Attorney Opa. Attorney Opa, maraming salamat. Salamat, Thank you very much. Maraming salamat, Attorney Opa June Rodiel IV. Kaya huwag pasaway sa batas at Opa ka namin kayo. Dito sa Dapat Alam Mo, himayin natin ang maiinit na issue dahil sa batas, dapat patas!